Hello everyone, I'm Alianza, your health informer. Welcome back to my YouTube channel. In this channel guys, we're talking more about health tips and health benefits. At kung bago pa kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi kung mayroon akong bagong upload na video. Today's topic, pag-usapan natin ang tungkol sa pigsa sa ari ng kababaihan. Sa dinami-daming tutubuan ng pigsa, bakit naman kasi sa pinakasilan at napakasensitibong bahagi or parte ng katawan, tubuan ng pigsa? Mahirap at hindi biro ang pagkakaroon ng pigsa sa ari ng babae. Ang pigsa sa pipi or vaginal boil ay bukol sa balat ng puno ng nana sa labas ng vagina. Sanhi ng isang baradong hair follicle or oil gland. Kapag kasi may natatanggal na pubic hair, nabubuksan ang follicle at pwedeng pasukan ng bacteria or folliculitis. Marami sa atin ang tinutubuan ng pigsa sa iba't ibang bahagi sa katawan. Mababae, malalaki, mabata o matanda, mostly tumutubo ito sa vagina, sa labia o sa pubic area. So, yan ang paborito talaga ng pigsa or minsan pa sa pigi. May mga tao talagang pigsain. Minsan ang pigsa ay mapagkamalan na herpes sa pipi. Pareho kasi silang parang pimples at parehong may yellow discharges. Kahit sabihin natin na nawalang kusa at hindi na kailangan ang paggamot or hindi na ginagamot, nawawala lang siyang kusa, ang pigsa sa ari, kailangan siyang malapatan ng gamot para hindi siya ma-infeksyon. Kasi kung malala ang pigsa sa ari, maaaring hiwain ito ng doktor at i-drain ang nana sa loob para hindi ma-infeksyon. Nag-uumpisa ang pigsa na parang pimple, mapula hanggang mamaga at magkaroon ng nana. May pigsa na maliit pero mayroon ding lumaki. Kung may makita kang spot or parang butlig or tagihawat sa iyong ari, kailangan mong magpatingin ng doktor para matiyak kung ano ang tumubo sa ari at malaman kung paano gagamutin. Ang causes ng pigsa ay mga infeksyon katulad ng sexually transmitted disease ay maging simula sa pigsa ng pipi or ari. Nahawa ka sa iba kasi hiniram or humiram ka ng towel sa ibang tao, humiram ka ng damit sa iba, maaari kang mahawa ng pigsa. Pwede rin ang insect bite. Kapag lumala ang pigsa, magkaroon ng nana at lumalaki. Ang pigsa sa ari ng babae ay makati, masakit, sensitibo at maaring sanhi ng vaginal discharge o minsan din ang pagdurugo. Kaya minsan may pelvic pain din, hapdi, lalo kung umihi. Pag mayroon kang pigsa, lalo na pag may nana o malaking malaki, maraming discharges, lalo pag dugo na ang discharge, kailangan mong magpatingin talaga ng doktor para maibsan ang hapdi o sakit na nararamdaman, gumawa ng sitz bath para malinis ang perineum. Ang sitz baths na sinasabi ko ay yung pag-upo sa planggana, katulad lang din ng bagong panganak, nang may maligamgam na tubig, lagyan ng Epsom salt, baking soda at patakan ng lavender essential oil at chamomile essential oil. May mga topical or at oral medication para sa sakit na dala ng pigsa. May mga antibiotic, antiviral medication, corticosteroid pain relievers, hydrocortisone at gamot sa pangangati. So para maibsan ang kati at hapdi sa ari, dulot ng pigsa, mag-warm compress at ilapat sa pigsa para maginhawaan ng kunti ang pakiramdam mo. Kailangan patuyuin ang area bago lagyan ng antibiotic cream para maiwas sa infection. Kailangan maghugas ng kamay bago pagkatapos humawak sa pigsa. Baka naman magkalat na yung bakterya. Magsuot ng malinis at maluwag na underwear, gumamit ng honey at turmeric, antibacterial and antiseptic. Pero mahalaga pa rin magpatingin sa doktor, lalo kung lumala or hindi bumuti sa kabila ng mga home remedies na ginamit mo. At kailangan mo rin magpatingin ng doktor, lalo pag kasama na siyang lagnat or nilalagnat ka na. Ang pag-drain sa pigsa ay magandang gawin para kasi mailabas yung nana. Mawala yung pamamaga. Kailangan magpatingin ka talaga ng doktor para ang doktor lang ang kailangan gumawa
para hindi magka-infeksyon. Kung pumutok naman ang pigsa at maraming lumabas na nana, linisin agad at lagyan ng antibiotic ointment. Balutin ng sterile na gauze at linisin araw-araw. Kapag hindi umubra ang mga home remedy na ginagawa mo, kailangan ng medical attention. Kasi lagi kong sinasabi, prevention is better than cure. Remember guys, health is wealth. So hanggang dito na lang tayo sa topic natin. Sana may natutunan kayo sa video kong ito. At kung bago pa kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi kung mayroon akong upload na bagong video. At kung may gusto naman kayong itanong tungkol dito sa topic natin ito, mag-comment lang kayo below. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa lahat ng mga subscribers, non-subscribers, lalo na sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa lahat ng suportang binigay nyo sa channel ko. Pagpalain po kayo lahat. May God bless us. Thank you for watching!